Mga kapuso, nasa atin naman pong linya si Congressman Robert Ace Barbers, ang overall chairman po ng House Quad Committee, na ang mga pagdinig po ay talaga mula umaga hanggang gabi. Naabot pa minsan ng hating gabi. Buti hindi naabot ng morning. Tungkol po dun sa extrajudicial killing sa tungkol sa mga Pogo. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Barbers, at salamat po sa muling pagpapaunlak dito sa programa, sir. Ay, magandang umaga, Nimpa, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, sir, tungkol po doon sa inyong patuloy na pagdinig, una po, may update ho ba sa paghahanap kay dating Secretary Harry Roque? I understand po may warrant of arrest kayo dahil sa hindi po niya pagsipot. Ano ho doon sa inyong pagdinig, sir? Yes, hanggang ngayon wala pa rin kaming feedback galing po sa PNP at sa aming Sergeant at Arms. Dahil nga po sa pagkaka-contempt kay Attorney Harry Roque nung huling pagdinig ng Quadcom, kakibat po nitong contempt order is to issue the arrest order. Kaya isiniserve po ito dun sa kanyang office, sa law office niya sa Makati. Pero wala din daw pong nag-receive at wala din daw po doon si Attorney Harry Roque. And hopefully, itong this coming week, sana naman magpakita si Attorney Harry Roque. Nang sa ganun, makapagbigay siya ng clarification dun sa mga nangyari. Ang dami kasing nangyari, Nimpa. Sir, bakit nga ho ba siya kailangan doon sa pagdinig? At ang sinasabi niyo ho kasi, ayaw na niya mag-participate doon sa inyong pagdinig dahil ang description niya, kangaroo court. Ayun po, bakit siya pinagdidiskitahan dito? Wala naman daw pong patutunguhan yung pagdinig. Ano ba to? At saka yung mga hinihingi sa kanya, hindi ba masyadong intrusive kasi hinihingi yung deed of sale ng lupa nila sa multinational village. Yung tungkol na po sa properties ng asawa niya at ng pamilya Roque. Bakit ho ganoon, sir? Well, unang-una, Nimpa, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya ng Quad, at hinihingi ni Congresswoman Jinky Luistro ay ipinangako nung huling hearing na siya ay umattend. At tinanong siya na kung kayang patunayan ng kanyang mga assets assets ng kanyang kumpanya, yung pera nga nakita doon sa loob ng account nitong Biancham Corporations. Actually, itong mga pagtatanong ng mga membro ng Quad, may kaugnayan ito doon sa kanilang teorya na maaaring may kinalaman si Attorney Harry Roque doon sa operation ng Lucky South 99 na isang illegal na pogo. Sa Pora. Kaya na walang kinalaman doon si Harry Roque, binusisi nila Congresswoman Luistro at nila Congressman Rog Gutierrez yung kanyang net worth, kung tawagin net worth. At nakita doon na kailangan niya magpaliwanag, otherwise pag hindi niya napaliwanag at hindi niya naklaro, mabubuo ang suspetsa ng komite na mayroon ngang kinalaman at mayroong mga pera pumasok mula sa Lucky South 99 papunta po kay Attorney Harry Roque. Yun po yung pagkakaroon ng discussion doon sa kanyang net worth. Sinabi na yung perang nasa bangko niya, nasa bangko ng kanyang korporasyon ay galing doon sa proceeds ng pagbibenta ng lupa ng auntie niya. Kaya tinanong ho yan ni Congresswoman Luistro, pwede po ba kami makahingi ng kopya ng deed of sale? Po ba kami makahingi ng estate, ano pa ba yung hinihingi? Marami po kasi Marami sir, merong mga deed of sale po ng lupa sa multinational village, dokumento tungkol sa transfer daw po nung Biancham shareholdings, mga extrajudicial settlement, mga sale niya po noong 2016 to 2022. Ang dami. Opo. Kasi according to Congressman Gutierrez at saka si Congresswoman Luistro, dito niya maaaring maipaliwanag na hindi po nanggaling ito sa proceeds
ng Lucky South 99. Sir, kasi ang sa kanya po, naalala ko nung humarap siya sa Senate hearing, ang kanya pong sinabi, wala siyang kinalaman dun sa Lucky South 99. Ang kliyente niya po ay yung Whirlwind Corporation na nagparenta ng lupa na tinayuan ng Pogo ng Lucky South 99. Dun lang daw po siya sa real estate. Oh, tama. Yan din ang kanyang sinabi dun sa aming pagdinig sa Quadcom, no? Opo. At mayroon pang mga probing questions na itinanong sa kanya kasi yung may sinight na mga decision sa Korte Suprema si Congresswoman Luistro na maaaring hindi niya maitago na kahit na Whirlwind yung kanyang sinasabing inaabogado niya o naglo-lawyer siya doon sa Whirlwind Corporation, parang merong kaugnayan pa rin sa Lucky South 99. Unang-una, bakit siya nagpunta doon daw sa PAGCOR at wala namang pinag-usapang Whirlwind doon? Bakit siya nando doon kasama si Cassandra Ong na ang pinag-usapan ay Lucky South 99? Diba? Nung ni-raid yung Lucky South 99 office, Pogo Hub, sa Porac, Pampanga, may mga nakuhang dokumento na kung saan nagsasabi dun sa dokumentong yun ay siya ang legal officer nitong Lucky South 99 na nakuha dun sa kwarto o dun sa isang bahay na nandun dun yung kanyang executive na si Mr. De La Serna. Pangatlo, merong fugitive na Chinaman, no, na nagtago dahil may kinalaman ito sa mga scam hubs dun sa mga cybercrimes at financial scams na nag-ooperate sa loob ng Lucky South 99 at doon nahuli Sa property nila, opo. Sa property ni Attorney Harry Roque. So all this circumstantial evidence must be refuted or disputed by him. And magagawa po niyan dito sa amin sa committee. Hindi po siya. Yun kaya nga ho na ninindigan ng mga congresswoman na sumagot sana si Attorney Harry Roque at magbigay ng mga dokumentong hinahanap sa kanya. In fact, yung mga dokumentong yun ay siya ang nag-offer, siya ang nag-volunteer na ibibigay sa komite. So ano po, yung sa inyo sir ay gusto nyo siyang bigyan ng pagkakataon na i-refute itong mga isinite ho ninyo na circumstances. So ano yung panawagan sir kay Attorney Roque? Sir, na ano ko lang kasi si Alice Guo, hindi ho ba 2 buwan siyang nagtago at dahil yun sa warrant of arrest ng Senado. So ano yun I'm sure nagulo buhay niya. So itong kay Secretary Roque, ganun din na magiging sitwasyon, sir, kung patago-tago siya at dahil may warrant of arrest ang Kamara, tapos kasama na rin daw ho sa paghahanap sa kanya ang Philippine National Police, hindi lang yung mga Sergeant at Arms ninyo. Yes, kasi nakipag-coordinate ang ating Sergeant at Arms ng House of Representatives sa Philippine National Police. Kaya nangangailangan ng PNP para makatulong sa pag-serve nitong arrest order ni Harry Roque. So, yung amin na NIMPA, bigyan lang para mabigyan din ng pagkakataon si Attorney Harry Roque. Mapaliwanag ito during an open hearing. No? Hindi ko namin siya ginigipit ito, kagaya nung sinasabi niya sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga social media, Kangaroo Court. Kung natatandaan mo, nung inimbestigahan din noong unang panahon, si Senator Laila de Lima, siya ho ay membro ng 17th Congress nung time na yon, talagang nagagalit siya, nagmanifest nga siya sa hearing na tinawag daw ni Laila de Lima ang Congress na isang kangaroo court at siya ay nanindigan na nagagalit dahil sa ganito. Ngayon, siya naman ang tumatawag ngayon sa Kongreso na kangaroo court. So sayang ang pagkakataon kung hindi niya ito gagamitin. Wala naman kami, alam naman po niya ito. Kami po ay hindi korte. Opo. Yes. Sorry sir. So paano po ito Congressman Barbers? Kung halimbawa ho ay siya'y maaresto, saan ho siya ikukulong? Ikukulong ho ba siya regular jail o sa premises lang ho ng Kamara? Well, yung huling notion ni Congressman Benny Abante, one of the co-chairs natin dyan sa Quad, Opo. na siya detain dito ho sa premises ng House of Representatives. Meron pong detention facility dyan sa ilalagay hanggang makapag-submit po siya ng mga dokumento.
basta ang assurance ho hindi naman ho doon sa regular jail kasi 'di ba kagaya ho ng Senado may kapangyarihan po ang Kamara na magpakulong din po sa kung saan mang kulungan na inyo pong nanaisin. Yes, so pero wala naman ho kasi dahil nga dati po siyang membro ng Kongreso Opo. at meron po siyang mga marami pa rin pa po naman siya mga kaibigan diyan sa loob ng Kongreso sa ngayon. Maaaring kung ma-accommodate pa naman siya ng detention facility ng House of Representatives, diyan po siguro muna siya ilalagay. Pero kung hindi na po kakasya at wala na pong paglalagyan, mapipilitan po ang komite na ilagay siya somewhere else, no? Na Opo. pwede detain. Marami naman pong choices. Sir, si Cassandra Ong, naibalik na ho sa Kamara si Cassandra Ong ho yung hindi ho ba yung sinamahan ni Attorney Harry Roque sa PAGCOR para po aregluhin yung problema sa mga bayarin ng Lucky South 99. Ang sabi ho nung kampo ni Cassandra Ong, pipiliin na lang niyang makulong sa correctional kung saan man kaysa humarap muli sa Kamara at mapahiya. Ano po ang gagawin ninyo kay Cassandra Ong? Hindi ko nga alam Nimpa, no, kung saan nanggaling yung mapahiya, no. Maaaring ito ay sinabi lang nung kanyang mga abogado at kung si Cassandra mismo ang kakausapin niyo, palagay ko hindi yan ang kanyang point of view o punto de vista, no. Kasi kita mo naman nung siya ay humarap sa amin, gusto niya pong magsalita, gusto niya pong magsabi ng katotohanan, and nakita naman po namin yun. Kaya nga dinitain namin siya dyan sa House of Representatives at detention facility. Nang sa ganun, mabigyan pa siya ng time makapag-isip kung maaari, kung gusto niyang tumulong dito sa investigasyon na to at magbigay ng kanyang salaysay na pawang katotohanan lamang. Ang problema, merong nag-iisip para sa kanya ng mga abogado niya. Opo. Issue dyan, no? Pero ganun pa man, dahil sinabi nga niya, gusto niyang ma-detain sa kulungan kaysa dyan sa detention facility ng Kongreso, ibibigay namin sa kanya yon. Gagawin niyo ho yun, sir, kung hindi na siya... Yun ang kanyang hiling. Yung sa amin, kung hindi ka rin makapagbibigay ng impormasyon hinggil dito sa usapin sa illegal na pogo, dahil yan na lang ho ang naiiwang link ng gobyerno papunta dun sa mga may-ari nitong mga pogo hubs na ito na illegal ang ginagawa sa ating bansa. Ito po, opo, Congressman Barbers, kung hindi ho, sa dami na ho na ipinatawag, Harry Roque, bagaman hindi ho na siya cooperative sa inyong pagdinig, pati ho si Cassandra Ong at yung iba pang mga pinatawag ninyo, tikom ang bibig, nakikita nyo na rin ho ba yung palapit na ho ba kayo sa conclusion? Nakikita nyo na ho ba kung sino talagang responsable dito sa mga pogo na ito, kung sino yung mga dapat nakasuhan? Well, malapit-lapit na, no? I would say na surpass na namin yung more or less yung kalahati ng dapat naming makita at dapat nating mapag-usapan. However, mas maganda sana kung meron talagang full cooperation o pakikipag-cooperate itong ating mga inimbitahang resource persons. Hindi naman po sila akusado. Sila po ay resource persons na nangangailangan kami ng impormasyon mula sa kanila. Ngayon, kung yung impormasyon na yun ay nagtuturo sa kanilang pananagutan po nila. Pananagutan o involvement nila dyan sa mga illegal na gawain yan. Ang committee ho, hanggang rekomendasyon lamang po na ay pailan ng kaso sa ating Department of Justice o hindi kaya magrekomenda ng isang mas malalim na investigasyon nang sa ganun makita yung kanilang pananagutan kung meron man. So, huwag sana kaming sabihin na kangaroo court o kung witch hunt daw. Diba? Hindi naman ganun yun. Alam naman ni Attorney Harry Roque yan, kaibigan naman po natin yan. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. Kung magsasalita siya sa labas ng Kongreso, sa social media, no? At hindi siya magsasalita sa harap ng ating mga kasamahan sa Kongreso, parang merong ibang implikasyon po yun.
Aha, aha. And then sir, babaling po ako doon sa investigasyon ninyo po sa extrajudicial killings. Ang dami na ho ding humarap sa inyo, mga dating police, mga ano to, mga jail guards, jail officers po. Ang mga meron na hong tumukoy din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapatay daw ho, hindi ho ba, ng mga Chinese drug lord sa kulungan. Kailan po ipatatawag o napadalhan nyo na ho ba ng formal invitation ng dating Pangulo? Oo, matagal na namin napadalahan. Yung pangalawang hit pa lang ng EJ case, meron na pong motion ni Congressman Abante, ang chairman ng Committee on Human Rights. Meron din pong motion na ginawa si, hindi ako nagkakamali, si Congressman Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Aha. At lahat po yan napadala na ho namin. No? Ngayon, hinihintay lamang po namin yung kanilang sagot gan sa mga imbitasyon na yan. So kung matagal na ho napadalhan, walang reply sir kung a-attend o hindi. Wala pa. Sa ngayon kami natatanggap, wala pa kaming naririnig. Yun ang aming yun ang aming. At uulitin ho ba yung imbitasyon? Magkakaroon ho ba ng subpoena? Paano po, Congressman? Well, wala. Invitation pa rin ang aming ini-extend, no. Kasi sa ngayon hindi pa naman kompleto yung affidavit na kung saan ay tinuturo, no, ang ating dating Pangulo. However, may mga anggulo na kung saan nababanggit na ang may utos ng lahat ng ito ay ang ating dating Pangulo. Kaya nga po mas maganda na mabigyan ng pagkakataon din na masagot itong mga aligasyon na ito. Pero kung hindi rin sasagutin dito sa committee ng Quad, nire-respeto po namin yan. Aabot ho ba kayo sa pagpapadala ng subpoena at warrant of arrest sa dating Pangulo? Ay nako, hindi na aabot sa ganun. Kasi alam, deference to the former president, sabi ko nga, 17 lang po naging presidente ng Pilipinas. No? Mas magandang umattend, pero kung hindi umattend, we will respect that. Kung yan po ang kanyang posisyon, respetuhin po namin yan. Pag-pa na lang po yung aming committee report na kung saan maaaring makapag-rekomenda kami ng mas malalim pang investigasyon. Aha. Kasi ho, pag bumuo kayo ng committee report, syempre po ang inyong pagbabatayan ay yung mga nadinig ho ninyong testimonya. Papaano nga ho kung hindi ho ninyo madinig ang panig ng dating Pangulo? Yun ang aming mailalagay siguro sa committee report. Pero hindi naman kami hukuman na sasabihin na merong guilty o hindi guilty yung aming nire-recommenda for the filing of charges. No? So, pahala na po ang Department of Justice diyan. Basta po, number one priority talaga ng Quad ay yung legislation. Opo. Po kaming nakita at naisip na mga legislation na maaaring magawa dito sa aming Quad committee dahil pag pasa ho namin ng committee report, nandiyan po nakalista ang lahat ng mga batas na maaaring maamendahan at batas na maaaring ma-propose natin. Maaari din ho ninyong irekomenda halimbawa na kasuhan ng perjury yung pong mga nag-testify laban sa dating Pangulo? Kasi kasi ang dali hong mag-akusa, hindi ho ba? Madali din pong hindi gano'n madali in the sense na hindi madaling tawag dito, magparatang kasi dating Pangulo ho yung inaakusahan eh. I mean, pwedeng mag-imbento ng mga testimonya pero yun hong labanan ho dito ay yung mga ebidensya, hindi ho ba? Siguro ganito na lang ang tanong ko. Number one, tinatanggap niyo ho ba yung mga testimonya na nag-aakusa sa dating Pangulo na nagpautos po ng pagpapapatay? Kung hindi, pwede ho ba ninyong irekomenda din na sampahan ng perjury yung mga humarap sa inyo kung hindi ho nila mapatunayan yung mga sinabi laban sa dating Pangulo? To be fair po. Yun ang maaaring mailagay sa committee report, no, na yan pa ng mas malalim na investigation kung ito ba'y nagsisinungaling o hindi sinungaling at kung ano ang pwedeng maikaso sa kanila. No? Doon sa aming hawak na mga testimonies, kung napapansin mo, Nilpa, lahat po ng nagsalita sa amin sa Quad Committee, lahat po yan ay merong sinumpaang salaysay.
Dahil ayan sa aming requirement, bago ho sila humarap sa aming committee, binivet po namin sila. No? At sinasabihan namin sila na magbigay sila ng kanilang sinumpaang salaysay. Dahil ayaw namin na pagdating ng panahon, sasabihin, pinilit namin, pinressure namin, kaya sila nakaganyan, ng ganyang testimony. Alam mo, sa totoo lang, Nimpa, ang daming gustong magsalita, active government employees and retired government employees. Pero hindi po lahat yan ay pakikinggan namin. Dahil meron nung kaming isang binet, no, na gusto magsalita. Doon pa lang sa kanyang testimonya, willing po daw siya gumawa ng sinumpaang salaysay. So, pinabet muna namin, no? At itong namin kung ano yung kanyang nalalaman sa usapin sa droga, sa EJ, lahat, no? Yung kanyang testimonya ay too good to be true, no? So reject po. In other words, incredible yung kanyang mga sinasabi. So, umabot na kami sa punto na i-check yung kanyang psychiatric and psychological fitness. Umabot kami sa ganun hanggang sa na-determine namin na hindi ito karapat-dapat magsalita dahil baka makasirang puri. So, maingat po kami dyan. Kaya nga po requirement sa amin talaga na i-vet muna yung mga gusto magsalita at tingnan kanilang sasabihin at tingnan kung gusto ba nila magbigay ng sinumpaang salaysay. Ayaw po tira ang kredibilidad nitong Quadcom dahil ito po ay historic and very unprecedented committee na kung saan ay nag-iimbestiga ng mga malalaking issue na may kaugnayan sa ating national interest. And then sir, si dating Mayor Jed Mabilog, tatawagin ho ba siya sa inyong pagdinig, sir? Wala pa ho siyang binibigay na affidavit. Hindi po namin alam kung ano yung ganyang gustong sabihin. Ayaw naman namin magamit sa kung may planong may political agenda o may personal na agenda. Hindi po mangyayari yan sa amin sa Quadcom. Ngayon, kung gusto po niya magsalita, wala pong problema. Welcome po. Pero mag-comply muna siya doon sa requirement namin. Ibig sabihin ho ay may pahiwatig na gusto niya mag-testify sa kamera. Ganun ba? Naririnig namin kasi nagtatanong sa amin si Jed Mabilog ba imbitahin? Hindi ko honestly hindi ko nga alam kung gusto niya magpa-imbita. Hindi ko niya alam naman niya kung ano yung requirement. So sir, meron ho ulit kayong nakaschedule na hearing Webes, tama ho? Yes, Webes. So, merong schedule. So ito po ay ano ba ito, sir? Huli na ho ba o masusundan pa? Kasi 'di ba ho tawag dito kako kanina pressed for time kayo dahil papasok na yung budget season, magiging abala ho kayo sa pagtalakay sa national budget, filing na ng certificate of candidacy ng mga tatakbo po ditong October. Tapos pagdating naman ho ng January hanggang February na lang po yung session ninyo dahil po papasok ang eleksyon. So kung meron ho kayong legislation, dapat apurahin na. That's correct. Kaya hanggat maaari, matapos na po natin. I'm sure ang aking kasamahan gusto na rin pong matapos ito. Pero hindi po natin mapigilan yung mga gustong maraming gusto na magbigay ng salaysay. So namin, we will not ignore it. Tatanggapin natin. Pero kapag ito ay may kaugnayan dun sa aming inimbestigahan, sa droga, sa EJ, sa public order and safety, sa public accountability, yung mga pananagutan ng mga taong gobyerno, baka naman maraming taong gobyerno nasa likod nitong mga illegal na gawain ito na hindi mapapanagot, hindi natin mapapanagot, no? Kaya ito sa aming objective na mapanagot itong mga taong ito nang sa ganun bumalik ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sa ulitin po, Congressman. Thank you po. Maraming salamat din pa. Maraming salamat po mga kapuso. Si Congressman Ace Barbers po ang ating nakapanayam. Walang